Muling ipinagpaliban ng Commission on Elections o COMELEC ang canvassing ng boto para sa plebisito sa Bangsamoro Organic Law o BOL. May nakita namang discrepancy sa Certificate of Canvass ng Cotabato City, ngunit ayon sa Commission on Elections, hindi naman ito makakaapekto sa resulta ng botohan. Mula sa COMELEC, may report si Aiko Miguel live. Go ahead, Aiko. Yes, Flor, magandang tanghali. Bukas na ng alas 2 ng hapon ipagpapatuloy ng National Plebiscite Board of Canvassers ang pag-convene o pagbibilang ng mga nakanvas na boto sa isinagawang Bangsamoro Organic Law Plebiscite noong Lunes sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, Sulu at Cotabato City. Ito nga ay kakaanunsyo lamang na ipagpapaliban muli ang pagsasagawa ng convening ng mga nakanvas na boto sa isinagawang BOL Plebiscite nga. Flor, na pagdesisyonan ito ng National Plebiscite Board of Canvassers dahil wala pang dumarating ng mga certificates of canvass dito sa COMELEC Intramuros, Manila. Samantala, Flor, may mga nakita ring discrepancy sa certificates of canvass ng Cotabato City. Nakita sa certificate of canvass na magkaiba ang bilang ng registered voter na nakaboto sa Cotabato City. Paliwanag naman ng COMELEC, Flor, makikita naman ito ng National Board of Canvassers at ito ay clerical error lamang at hindi makakaapekto sa kabuang outcome o resulta ng plebisito sa Cotabato City. Nagsagawa rin kanina o patuloy pa rin nagsasagawa ng protesta naman ang grupo ng mga manggagawa sa harap ng Palasyo del Gobernador upang iapela na mapabilang pa rin sila sa official list ng mga ilalabas ng COMELEC na party list group representatives na tatakbo naman sa darating na halalan sa May 13, 2019 midterm elections. Floor, mag-iintay tayo bukas na nga itong gagawing pag-convene ng National Plebiscite Board of Canvassers sa gagawing canvassing ng votes sa mga nakolektang na canvas na boto sa isinagawang BOL Plebiscite sa ARM Region, Sulu at Cotabato City. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Floor. At yan ang report ni Aiko Miguel mula sa COMELEC, Maynila. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsabing may mga batang edad 6, 9 at 14 na taong gulang ang nasasangkot na sa operasyon ng iligal na droga. Subalit wala pang posisyon ng Pangulo sa isinusulong na panukalang babaan ang minimum age of criminal responsibility. Narito ang ulat ni Rosalie Coz. Muling nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga sindikato ng iligal na droga sa bansa nang walang katapusan ng kampanya ng pamahalaan kontra illegal drugs. Aniya, bilang punong ehekutibo, mandato niyang protektahan ng taong bayan at ang bansa sa ikasisira nito, partikular na ang suliranin sa ipinagbabawal na gamot. At ayon kay Pangulong Duterte, mga mas bata ang ginagamit ngayon ng mga kriminal upang magmantena sa operasyon ng iligal na droga. Ginawa ng punong ehekutibo ang pahayag sa Annual Assembly ng mga local leader sa Lucena City, Quezon kahapon. Pag sinira mo ang bayan ko, talagang magwawala ako. Kaya ang nangyari nung 5 days ago, ang nagmi-maintain ngayon ng Cebu, ang mga bata. Kung may parokyanong makita nila naghahanap, dadalhin nila doon, pahititin nila, sila na ang kukubra, pati ang mga bata, shoot na rin sila. As young as 6, 8, 9, 14. Kita mo ginagawa ng mga Nabanggit ng Pangulo ang usapin isang araw matapos ipasa sa committee level ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang nagbababa sa 9 years old ng minimum age of criminal responsibility. Wala pang malinaw na posisyon si Pangulong Duterte hinggil sa issue, subalit ayon sa Malacanang, ipinauubaya na nito sa mga mambabatas ang usapin hinggil sa edad na dapat nang papanagutin sa batas ang isang gumagawa ng krimen. Again, the president will not interfere because that's the lawmaker's job. I will not question that. Bahala sila. Basta gusto ni Presidente, ayaw niya yung 15. Definitely. Rosalie Coz, UNTV, News and Rescue, Philippines. Ilang profesional ang nagpahayag ng pagtutol na ibaba sa 9 na taong gulang ang minimum age of criminal responsibility sa bansa. Para sa kanila, pagdisiplina o tamang pagdisiplina at pag-aaruga sa mga bata ang kailangan upang maiiwas sila sa krimen. Nagbabalik si Rosalie Coz.
12 years old nang maulila sa ama si Jericho Tejida, lumaki sa dagat-dagatan Caloocan City. Dahilan upang mapabarkada siya noon, malulong sa masasamang bisyo at nakagawa pa ng paglabag sa batas sa kanyang murang edad. Aniya, kung sumuko ang mga nagturo sa kanya ng salita ng Diyos at hindi siya nakapagbagong buhay, marahil malao na siyang napariwara at walang matinong hanap buhay. Ngayon, isa na siyang special project supervisor sa auxiliary system ng isang construction company. Kaya kung siya ang tatanungin, tamang pagdidisiplina at pag-aaruga ang kinakailangan upang maiwasang mapariwara ang mga batang nasasangkot sa krimen. Hindi siya sang-ayon na pababain pa sa 9 na taong gulang ng minimum age of criminal responsibility o ang edad na papanagutin pag nakalabag sa batas mula sa kasalukuyang 15 years old. Kaya kailangan ang gabay talaga nasa magulang. Higpitan yung anak. Kasi kami kaya nasali lang kami sa ganyan dahil wala na akong tatay. Ganito rin ang pananaw ng ilang guro at magulang na nakapanayam ng UNTV News Team. Kapwa maestra sa isang public school sa Marikina City, sina Ma'am Eleanor at Ma'am Arlene at nagtuturo sa grade 3 o mga 9-year-old pupils. Anila, sa halip na lowering the age of criminal responsibility ang pagtuunan ng pansin ngayon ng pamahalaan, dapat resolbahin ang mga suliraning sanhi kaya nasasangkot sa krimen ng mga menor de edad. Partikular na ang pagkakaroon ng sapat na edukasyon para sa mga kabataan at pag-ahon sa kahirapan ng maraming pamilyang Pilipino. Gayon din ang pagsasaayos at pagdaragdag ng mga transformation center o bahay pag-asa para sa mga batang nakalalabag sa batas. Yung mga batang ganon, bibigyan sila ng class, mga institusyon na mga paraan paano mahuhubog o yung mga paraan para sila matututo sa kanilang pagkakamali. So, kumbaga, bakit nandun yung mga bata sa ganong condition, sa situation? It's because hindi naman nila ginusto yun. Okay? So, babalik pa rin tayo, titrace pa rin natin na doon pa rin sa family yon kung bakit sila naging ganon. So, kulang ng guidance ng family, siguro yung poverty, ganyan. Kaya ganon ang nangyari. So, sa akin, ano ko doon, parang bakit yung mga bata yung magsasuffer, there is victim lang naman sila, di ba? Kung mai-educate talaga din yung parents na kung paano nila ha-handle yung responsibility na bilang sa mga anak o sa mga bata, siguro po mas matututunan ng mga batang maging maayos para malaman lang mali. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. May pananagutan na rin sa batas sa mga magulang na mga batang makakagawa ng krimen sa ilalim ng panukalang batas na nagbababa ng minimum age ng criminal liability. Kaya naman nagpapaalala ang mga eksperto sa responsibilidad ng mga magulang na turuan ng mabuting asal ang kanilang mga anak. Narito ang ulat ni Grace Casim. Sa operasyon ng Kamara sa Section 20, ang mga magulang o guardian ng mga batang 9 na taong gulang hanggang 17 taong gulang na makakagawa ng krimen ay kasamang isa sa ilalim sa mandatory intervention. At kapag tumanggi dito ang mga magulang o guardian, maaari silang makulong ng 30 araw hanggang 6 na buwan. Ayon kay Attorney Mario Dionisio Jr., walang lalabaging batas ang probisyong ito ng panukala, lalo na kung mapapatunayang nagpabaya ang mga magulang o guardian ng mga kabataang makakagawa ng krimen o ang mga tinatawag na child in conflict with the law. Kaya naman nagiging misguided yung mga CICL, mga individuals na ito, dahil sa kapabayaan ng mga magulang. Kulang sa proper guidance. Pero mariin naman itong tinututulan ng Gabriela Women's Party. Paano na yung case ni Kian de los Santos? So, sino pa parusahan doon yung magulang? Diba? Napaka-unfair, napaka-unjust nung ganitong ano. Ayon kay Council for the Welfare of Children Executive Director Mary Matsi Kahayon, malaki ang nagiging epekto ng teknolohiya at social media sa relasyon ng magulang at mga anak na nagiging dahilan umano ng kapabayaan ng ilang mga magulang sa responsibilidad nila sa kanilang mga anak. Mas may time tignan ng smartphone, kaya yung bata nag-wish na sana smartphone na lang siya. Kasi sure siya na may attention siya ng nanay at tatay niya dahil smartphone siya. Ayon naman kay Dr. Camille Garcia, isang psychologist, kapag ang bata ay walang regular na komunikasyon sa magulang o guardian, malaki ang posibilidad na makagawa ito ng mali, ng krimen o malulong sa bisyo.
So bilang isang magulang, ikaw ang gagawa ng parang para mapabuti ang anak mo at maging maayos sila. Kaya naman panawagan ng mga eksperto sa mga magulang huwag hayaang lumaki ang mga anak nang walang tamang pag-aaruga upang hindi maging sakit sa ulo, hindi lamang ng pamilya, kundi ng lipunan. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Parts of Niagara Falls are frozen Tuesday after a winter storm blanketed the Midwest in snow as it headed to the northeast. The Weather Service issued winter storm warnings or advisories for a swath of the eastern United States that is home to 100 million people, said meteorologist Rich Otto of the U.S. Weather Prediction Center. The storm system, which was moving from west to east and was strengthened by Arctic air from Canada, hit many parts of the Midwest on Friday, according to the National Weather Service. A Colombia man earns a living by becoming a transformer. Kat de Maraos reports. Motorists in Bogota are often taken by surprise when they see a cardboard police car transform into a walking, talking robot at a local traffic stop. For the past 8 years, Bogota resident Luis Rene Cruz has been supporting his family by dressing up in fantastical costumes based on characters from the popular Transformers film series. Cruz's creativity and the admiration of passers-by has enabled him to support his entire family with his traffic light performances. At a time of economic crisis that I had with my family and knowing that a second baby was coming into the home, well, I had to figure out a form of working that will give me more than what you earn with the minimum wage. A lot of people ask me if a family lives off this painted, screwed together, square cardboard, and yes, a family lives off of this. Y de ahí surgió la idea. Cruz has worn 8 different costumes over the years and his entire family helps out with costume design, like which characters to emulate and what colors to paint his costumes. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. Naniniwala ang kampo ni Vice President Leni Robredo na game over na ang election protest na inihain ni dating Senador Bongbong Marcos. Mula sa Quezon City, nasa linya ng ating telepono si Grace Casin para sa detalye ng balita. Yes, Grace. Game over nga. Ganito ilarawan ng kampo ni Vice President Leni Robredo ang election protest na inihain ni dating Senador Bongbong Marcos. Sa 8 pahinang supplemental manifestation na inihain ng kampo ni Vice President Leni Robredo noong Lunes sa Presidential Electoral Tribunal o PET, nakasaad na hindi napatunayan ng kampo ng mga Marcos na nagkaroon ng irregularidad sa bilang ng boto sa isinagawang recount sa 3 pilot provinces sa Camarines Sur, Iloilo at Negros Oriental. Ayon kay Attorney Romulo Macalintal, abogado ng pangalawang Pangulo, nadagdagan pa ang boto ni Robredo sa isinagawang recount matapos ipatupad ng Korte Suprema ang 25% threshold. Dagdag pa ng abogado, wala nang sapat na panahon para matapos ng korte ang petisyon ng dating senador. Aniya 3 taon na ang nakalipas, recount pa lang sa 3 probinsya ang naisasagawa. Base sa rules of court, oras na pumabor sa kampo ng mga Marcos ang desisyon ng PET sa resulta ng recount sa 3 pilot provinces, saka pa lang nila sisimula ng presentation of evidence at ipagpapatuloy naman ang recount sa natitilang 24 na probinsyang pinoprotesta ni Marcos. Ella? Maraming salamat, Grace Casin, live na nagulat mula sa Quezon City. Pinabiyahe na ng Metro Rail Transit o MRT Management ang ikatlong set ng Dalian train matapos umailalim sa test run. Ngayong araw ay nagsimula ng bumiyahe ang tren. Ngunit ayon sa MRT Management, bahagi pa rin ito ng 150-hour validation testing sa tren. Layo nito na masubok kung tatakbo ang Dalian train ng maayos sa ilalim ng normal na operasyon ng MRT. Ang biyahe ng ikatlong Dalian train ay simula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa MRT Management, tatagal ang validation testing hanggang sa February 1. Tinupok na nga po ang mahigit 30 bahay ng mga informal settlers sa San Pedro kahapon. Narito ang ulat ni Sherwin Colubong. 25 pamilya ang nawalan ng bahay sa Barangay Maharlika, San Pedro, Laguna. Pasado alas 4 ng hapon kahapon. Mabilis na nasunog ang mahigit 30 bahay ng mga informal settler. Ito ay dahil gawa lang sa mga luma at pinagtagpi-tagping kahoy ang kanilang mga bahay.
Pagbaba namin, 3 bahay na yung natutupok. Dahil ang mga bahay dyan, puro light materials lang, kaya mabilis kumalat yung apoy. Ayun, binuksan namin yung tubig, yung mga gripo namin, hindi na kinaya. Walang nakakita, pero bigla na lang talaga yung siklan ng apoy. Ay, wala kaming nadala kahit ng mga gamit. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagmula ang sunog sa bahay ng nagngangalang Antonino dahil umano sa napabayaang kalan. Dikit-dikit siya. So ang hangin, papabor dito ang hangin, tapos mostly ang mga tao nasa may taas na porsyon, kaya nahihirapan sila magpasok dahil sa usok. Ayon naman kay Barangay Chairman Jesse James Ting, hindi na nila pahihintulutang makabalik pa ang mga informal settler sa lugar. Dahil hanggang March na lang sila dyan, ililipat na sila ng area. Kaso inaabot naman tayo ng tragedy na ganito. Medyo sana mapabilis yung subsidy ng Ligaland at the same time ng City of San Pedro para makalipat na rin sa relocation nila sa taas. Sa ngayon, nagpalipas muna ng gabi ang mga nasunugan sa clubhouse ng Harmony Village. Shervin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Inirekomenda ng Department of Health sa Eastern Visayas ang pagbuo ng lokal na pamahalaan ng mga ordinansa upang maiwasan ang pagtaas ng kaso ng dengue sa rehiyon. Ito ay matapos umakyat ng 106% ang dengue cases sa lugar noong nakaraang taon. Narito ang ulat ni Jeneline Gakit Valles. Tika nga 4,330 nga kaso ang dengue sa Eastern Visayas hatong 2017. Humitaas inihin 9,784 cases hatong 2018 o aada 106% nga paghitaas. Sumala ha Department of Health, haros doble gihapan ni ginataas sa numerohan mga nagkamagtay tungod hini nga sakit nga umabot in 50 tika nga 27. Ngan bisa na pagkaya na pala nga bulan, sobra na 200 sa kaso in sakit ang nailista riyon ngan may ada na usa nga namatay sa Tacloban City. Tungod hini, ginrekomenda ang DOH sa mga local government units nga maghimo in mga ordinansa kung papaunan na mapapakusog ang kampanya kontra dengue. We lobby a policy, dengue policy to all local chief executive nga para magkaadayan ordinance sa era mga lugar, especially in barangay na magkaadayan community brigade with regard sa dengue, ano. Kasi yun nga is ang unang-una maiwasan talaga dengue is through search and destroy. Halistahan DOH hadton 2018 nangungunan Leyte ha mga lugar nga may ada mga death cases, sinundan ng Eastern Samar nga Northern Samar, Southern Leyte nga Samar samtang duhaliwat ang habiliran. Kadam-anan mga biktima in edad 4 kutob 12 anyos. Fogging is recommended for all hotspot area. When we say hotspot area, mga kaso may mga clustering of cases, may dengue outbreak. So, actually, paloy-ulit na request sa amin. But due to logistics problem at the end of the year, last year, nagkulangan aton mga chemicals na ginagamit. That's why, pero ina-advise pa rin natin, ang pinaka-effective way is ang search and destroy for the dengue. Pahinumduman mga otoridad na publiko, ipabilin ang malimpyo nga kalibungan para maiwasan ang pagdamo han ginuukyan han mga lamok. Tika nga Tacloban City, Jeneline Gakit Valles, UNTV Notisyangan Bulig. At yan ang ating mga balitang PROMD. Ako si Janice Inhente, maayong uto. Halos 1,000 residente sa Sariaya, Quezon ang napaglingkuran sa medical mission ng Members Church of God International at UNTV. Narito ang report ni Jafet Cablaida. Nagsimulang magkasugat-sugat at mamaga ang iba't ibang parte ng katawan ng 23 anyos na si Totoy Tolentino na may Down syndrome sa Barangay Gisgis, San Roque, Sariaya, Quezon. Ayon sa nanay ni Totoy na si Aling Pelecita, nagsimula ang sakit ng kanyang anak noong nakaraang buwan. At dahil tanging pangingisda at pag-aalaga ng baboy ang ikinabubuhay nilang mag-asawa, ay wala silang nailalaang budget upang maipangpagamot ng kanilang anak. Kaya naman hindi nag-atubili si Aling Pelecita na mapacheck up ang kanilang anak nang malaman na may medical at legal mission ang Members Church of God International at UNTV sa covered court ng kanilang barangay. Ay, napakagaling po talaga. Salamat po sa mga sumusuportang ganyan sa
natulong sa barangay na ito. Ngayon lang po ako nakatikim ng alwa na libre ang gamot. Halos kay Bonbon ay mayroong medical na ganyan, may check-up na libre. Halos 1,000 ang nabiyayaan ng libreng serbisyo, kabilang na ang mga residente sa mga karatig barangay, tulad ng optical, pediatric and medical adult consultation, pre-eyeglasses, dental extraction at legal consultation. Unang-una, nagkaroon po tayo ng legal counsel na hindi naman po pangkaraniwang nangyayari. Kasi kumbaga, pag lumapit ka sa abogado ay medyo may kalakihan ang bayad. Nasa inyo na lahat. Basta lahat na talaga. Kumbaga, all in one. Sa Roque, kami po ay nagpapasalamat sa UNTV sa kailang pagtulong po sa aming barangay. Madami po silang natulungan at lalong higit po ay nakatulong sila sa mga taong walang-wala at sa mga sakit po, mga may sakit, mga pagpapagupit po sa magpapasalmin, sa dental clinic po. Kami po ay lubos nagpapasalamat sa samahan po ng UNTV. Labis din ang kaligayahan at pasasalamat ng mga staff, doctors at volunteers ng Medical Mission dahil sa mabuting pagkakataong makagawa ng mabuti sa kapwa. Ito ay sinasagawa natin dahil po sa paniniwala natin na ang adhikain ng ating Kuya Daniel na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. At yung ating paggawa sa ating pong kapwa-tao, pagtupad natin ito sa sinasabi sa banal na kasulatan na kaya nga samantalang tayo may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Wala itong pinipiling relihiyon, anuman ang iyong kalagayan. Japet Kablayda, UNTV News and Rescue, Sariaya, Quezon. Maghaharap sa February 17 sa Smart Araneta Coliseum ang mga PBA legends na hinangaan ng mga fans sa nakalipas na ilang dekada. Magsasagupa ang mga dating player ng San Miguel Beer, Alaska Milk, Pure Foods, Hot Dogs at Barangay Ginebra sa isang exhibition game. Narito ang ulat ni Bernard Dadis. Tiyak na masisiyahan ng mga PBA fans sa nalalapit na exhibition game ng PBA Legends sa Smart Araneta Coliseum sa darating na February 17. Muli nating masasaksihan ng mga astig sa hardcourt na hinangaan ng mga Pinoy ng ilang dekada. Tampok ang mahigpit na magkaribal na kupunan sa kasaysayan ng Philippine basketball. Ang San Miguel Beer versus Alaska Milk at Barangay Ginebra laban sa Pure Foods Hot Dogs. Naisipan namin, sinasuggest nila na Crispa Toyota uli. Pero sinubukan namin na kontakin lahat ng mga players. Pero karamihan hindi na makatakbo. Siyempre kami yung mga nasa first generation. Kaya nagsuggest sila Alan, sila Alvin, yung second generation na lang na San Miguel, Alaska, Ginebra, Pure Foods. Para kasi at that time, during the second generation, nagkaroon ng mga rivalry yun. Ang naturang basketball charity event ay proyekto ng Samahan ng mga dating profesional na basketballista sa Pilipinas Foundation Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Basketball Association o PBA at ng UNTV. Kanilang gusto ay to take care of their own. Bigyan nila ng mga tulong kung sino man yung mga nangangailangan ng mga basketballista at yung kanilang mga pamilya na ngayon ay wala ng kakayahan. Kaya po ito isang magandang adhikain, isang magandang gawain. Kaya ito ay sinusuportahan ng UNTV. All-out support kami kung anong hilingin ng Legends. Kasi kung hindi naman dahil din sa kanila, hindi din mabubuo ang PBA. So malaking tulong ang Legends, lalo sa UNTV na tumutulong din sa kanila. So talagang nagpapasalamat kami sa UNTV na tinutulungan kami mga PBA Legends. Nagsimulang mabuo ang ideya na buuin ang samahan ng mga dating profesional na basketballista ng Pilipinas noong April 2015 kung saan nagsagawa ng exhibition game ang PBA Legends laban sa UNTV Cup All-Stars. Paraan ito upang matulungan noon ang PBA legend na si Abilino Samboy Lim Jr. kung saan 1 milyong piso mula rito ang ipinagkaloob bilang tulong sa pagpapagamot ni Skywalker.
2017 naman inagkaloob si Kuya Daniel Rason ng 1 million pesos seed money sa samahan bilang pasimulang pondo sa pagtulong sa mga dating profesional na basketball player na may sakit. 2018 ang formal na mairehistro ito sa Securities and Exchange Commission. Sa taong ring ito ay sinigawa naman ang kauna-unahang PBA Legends Charity Golf Tournament na inorganisa ng samahan. At ngayong taon naman ay muli nating masasaksihan ang mga basketball players na hinangaan natin noong dekada 80, dekada 90 at early 2000 sa natatanging basketball charity event. Please watch PBA Legends Return of the Rivals on Sunday, February 17, 2019 at the Araneta Coliseum. Watch it live on UNTV. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue, Philippines.